Hello, check, mic, hello. Okay, praise God. Okay, magandang gabi mga kapatid ko sa ating Panginoon. Hallelujah, welcome sa gawain ng Diyos sa ating pang-Miyerkules. Amen, na pagtitipon. At ngayong gabi tayo po'y muli sasamba sa Diyos. Kaya ihanda po natin ang ating mga puso. Amen. Awit po tayo kasi ang awitin sa Panginoon. Hallelujah. Kataas-taas ang Diyos, salinat sama-sama, may galak, may saya. At sa mga nasa tama na naman ngayon at mga sumusubaybay, nakikibahagi ngayong gabi para sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen. Makisabay kayo sa aming gagawing pagsamba. Pansamantalang iwanan po ninyo ang inyong mga ginagawa upang tayo rin po ay makasabay sa pagsamba sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Bago tayo mawit, may isang pang palakpakan. Bigyan po natin ang kaluwalhatian ng ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. O purihin ka, O Diyos, ng luklukan ay langit, ang tungtungan ay lupa. Purihin ka ng aming mga puso, ng aming mga labi at kaluluwa. Tunay na walang ibang Diyos liban sa iyo. O banal, banal, banal ang iyong pangalan. Purihin ka, manaming banal, Panginoon Jesucristo, banal na Espiritu. Katulad ng dati, Panginoon, kami po ay buong pakumbabang lumalapit sa trono ng biyaya ng bagmo, din ginawa ang aming mga samo. Ginanyayahan po namin ang iyong banal na presensya. Ianong ko po ang gabi nito, ang gawang ito ngayong gabi. Malaya ka pong bumilaw sa aming kalagitnaan. Pahiran mo kami ng iyong banal na Espiritu. Hallelujah. Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. Kataas-taas ang Diyos. Yes, kumamit po tayo sa ating Panginoon habang pinapalakpakan natin ang ating Panginoon Diyos. Kataas-taas ang Diyos, kami nagpupuri sa iyo. Kataas-taas ang Diyos, kami sumasamba sa iyo. Harapat dapat kang tumakas ng papuri sa salamat. Kailangan kataas-taas ang Diyos. Amen. Kataas-taas ang Diyos, kami nagpupuri sa iyo. Kataas-taas ang Diyos, kami sumasamba sa iyo. Harapat dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Kailangan kataas-taas ang Diyos. Kailan sama-sama tayo tuloy-tuloy. Kailan sama-sama, pinag siya. Kailan sama-sama, pinag sama-sama, pinag siya. Hawakan inyong kamay, itaas ang ikaw ay lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Sama-sama, tingin natin siya. Sama-sama, awitin natin siya. Ipalapak ang iyong kamay, itaas ang ikaw ay lahat ay magsabing Diyos ay buhay. May galang, may saya. May galang, may saya. Ay mula sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap lang, gusto ay nakalabo. May awit, may saya, at papuri para sa Diyos.
Nasa Kanya. Yes, isang pagpapurihan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Oh, glorify, oh, magnify your mighty holy name, oh Father God in heaven. You are worthy, you are great. Lord Jesus Christ, the coming King. Hallelujah, hallelujah. Not by might, oh God, nor by power, but by your Holy Spirit, I pray, oh God. Hallelujah, Panginoon, patuloy, hiningi po namin ang pagsama mo ngayong gabi. Hallelujah, manatili po tayo sa presensya ng Panginoon. Awitan po natin ang isa pang makalangit na awitin ng ating Panginoon. Give thanks. Hallelujah. Habang inaawit po natin ang awitin ito, damahin po natin ang presensya ng Diyos. Awitin po natin ito na katulad ng awitin ito na may pagpapasalamat sa ating Panginoon. Yes, thank you Lord. Thank you Jesus. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He has given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He has given Jesus Christ, His Son. Sabay-sabay po tayo. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now, habang namin po natin ang ating ito, palakpakan, purihan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Oh, glory to the coming King. Hallelujah, Lord Jesus Christ, in heaven. We give you glory, we give you thanks, we give you the highest praise. Hallelujah. Oh, Rabakakayana, Makasyabi, my Lord, my God, you are worthy, you are great. Hallelujah. Oh, Rabakasyabi, patuloy po natin papurihan, patuloy po natin palakpakan ang ating Panginoon. Hallelujah. O praise ka ng banal, Panginoon Yeso Cristo, banal na Espiritu, walang parating makapangyarihang Diyos. O patuloy po namin hiningi ang pagsama mo ngayong gabi. Ianoin mo po ang bawat isa sa aming Panginoon, ang lahat ng nakikinig ng iyong salita ngayong gabi at nakikisabay sa aming ginagawang pagsamba, Panginoon. Abutin mo ang bawat puso ng iyong mga anak sa mga tahanan, mga lugar na kanilang pinalalagyan. I pray for the conviction of your Holy Spirit. I pray for healing. I pray for deliverance in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Manatili po tayo ngayong gabi sa presensya ng Panginoon. Kayo po sa darako sa panalangin. Hallelujah. Pero bago sino po may mga personal na kailangan sa ating Panginoon Diyos. At ngayong gabi, hallelujah, isama rin po natin sa prayer ang nalalapit po natin gawain sa Mandaluyong City, ang ating pong International Bible Conference ngayong November 9 to 13. Hingin po natin ang masaganang pabor ng Diyos. Gamitin po ito ng Diyos sa makapangyarihang paraan. Ingatan ng Diyos ang conference body, ang mga tagapagsalita natin mga pastor sa conference, ang double portion, ang anointing ng Panginoon. At isama rin po natin ang mga ligtas na pagbabiyahe ng mga manggagawa po natin. Amen. Sama rin po natin sa prayer ang ating pong mga pastor leader ng fellowship, simula po sa Prescott, Arizona, si Pastor Greg, Sir Lisa Mitchell. Dalangin po natin ang covering, ang anointing ng Panginoon sa kanilang leadership. Baging sa ating pong pastor sa Guam, USA, si Pastor Jesse, Sir Angel Clark, ang hindi po natin. Hallelujah, sangkapan sila ng Diyos, bigyan sila ng makarunong at kaalaman
sa pangunguna po sa ating pong fellowship sa lugar po o sa bansa po ng Guam, USA. Dalangin din po natin ating pong national leader, Pastor Boyet, Sir Susan Cepeda, ang ating associate pastor sa Mandaluyong, Pastor Mel, Sarida Cordero. Patuloy po natin hingin ang mga leader natin pong ito ay sangkapan ng Diyos, kuskusin sila ng mga karunong at kaalaman sa pag-handle po ng ating buong kapulungan. Sama po natin sila sa prayer. Ingatan din silang patuloy ng ating Panginoon. Maging ating regional leader, Pastor Ernest, Sir Ellen Rente, tasting po natin sila sa Diyos. Kailangan po nilang panalangin para po sa pag-handle din po ng ating pong fellowship, ng ating kapulungan, amen, sa ating pong region. Ano po, isama po din natin sa prayer, mga naalala po natin mga pastor, amen, mga kaibigan, mga mahal sa buhay, itastin po natin sila sa ating Panginoon. At isama din po natin sa prayer ang ating pong bansa. Amen. Idalangin po natin ang ating bansa, mga pamunuan, pakialam ng Diyos, ang makalangit at pakialam ng Diyos. Amen. Sa ating pong bansa, higit sa lahat ang pagliligtas pa ng Panginoon at gamitin tayong maging instrumento ng Diyos. Amen. Hallelujah. Sa pag-abot ng ating mga kababayan, mga mahal sa buhay. Tasdin natin sa Diyos ang pagbabangon pa ng Panginoon ng mga disciple. Hallelujah. Mga mag-asawang magpapagamit ng buhay sa Panginoon. Pagliligtas ng Diyos sa maraming genuine conversion. Dalangin din natin ang karamdaman ito na matapos na po, malusaw na po ang karamdaman ito na COVID-19 upang makabalik na po tayo sa dati natin normal na pamumuhay, lalong-lalo na sa paglilingkod sa Diyos. Amen? So ngayong gabi, tayo po'y mananalangin, isang pang palakpakan, purihin, bigyan po natin ang kaluwalhatian ang ating Panginoon. Hallelujah, praise God, hallelujah. O purihin nga, O Diyos, ang bumupuno ng langit at ng lupa, O Diyos, yung nagunawa ang iyong makakimala at makapangyarihang kamay. Hallelujah, Panginoong Jesus, hallelujah. Kami po yung hingin ng habagat ng biyaya mo. Kami po yung nakakali sa aking pinataas sa iyo ang aming mga panalangin, O God, din ginawa ang aming mga sama, Panginoon. Hallelujah, praise God. Tayo po yung manalangin, O Diyos, sinataas ko po sa iyo ang mga personal na kailangan ng iyong mga anak, mga nabanggit, Panginoon, hindi po nabanggit ng mga panalangin. Ako po'y dumadalangin kung paano, Panginoon, hinipo mo po ng iyong makapangyarihang kamay ang mga may sakit karamdaman, gayon din naman ang may tinataas po namin mga may sakit karamdaman ngayon pong gabi, O Diyos. Kung paano, Panginoon, pinagpala mo ng iyong makapangyarihang kamay, hallelujah, ang iyong mga lingkod, pagpalain mo rin ang bawat isa, Panginoon, patakpuin mo ang mga pangangailangan, Panginoon. Kami po'y dumadalangin din ang mga nabanggit na gawain, bigyan mo po ng pagtatagumpay, lalo na po ang International Bible Conference sa Mandaluyong City ngayong darating na November, Panginoon, ang pabor at provision mo, Panginoon. Gamitin mo po ang konferensya para sa pagsulong pa ng kaharian mo sa ibabaw ng lupa. Babangon mo ng mga disciple, mga mag-asawang magkasundo sa paglilingkod, Panginoon. Tinataas din po namin sa iyo mga pastor leader ng fellowship, ang covering, ang anointing mo, Panginoon. Ang aming din bansa, patuloy mong kilusin. Ang pakikialam mo sa aming bansa, makalangit na pakikialam mo ay aming pong hinihingi, Panginoon. Itinataas ko rin sa iyo, Panginoon, O God, Lord, ang sakit karamdaman ito na dumating sa aming pong sa bansa namin at sa buong daigdig, Panginoon. Nawang habagan mo po ang mga may sakit karamdaman, Panginoon, O God. Malusaw na nawa ang karamdaman ito, Panginoon. Panginoon, maraming pong salamat. Ngayong gabi, pinagkakaisa na namin ay ilan po itong kinatagpo at ibinibigay sa iyo ang mataas na papuri at kapasalamatan sa tanging pangalan ng Jesus. Lahat ng umibig sa Diyos, magsabi ng malakas na Amen. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoong Diyos. Welcome po sa gawain ng Diyos habang inaawit po natin ang Joy of the Lord. Yes, umawit po tayo sa Panginoon habang tayo po ay nagpapagawa. Yes, He's my strength. With the God that bring the sweet and portion to those who are. For the joy of the Lord is my strength. Amen. Praise God. Hallelujah. Glory to God. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Amen. At sa mga kabalita, amen. Hallelujah. Sa mga kapatiran po na wala dito, nasa online kayo, nulit po namin, mayroon tayo pong gawain kapag araw po ng Miyerkules. Ano po? So, ang pagsamba natin kapag Miyerkules po ay alas 5 hanggang alas 6 ng gabi. Okay?
So yan po ay paulit-ulit na paalala. Okay? At linggo, may pagsamba po tayo tuwing linggo ng umaga, alas 9 po at hanggang alas 11 ng tanghali. Okay? At sa gabi naman po ng linggo ay alas 3 po yun ng hapon ang ating prayer, pero ang simula po ng gawain ay alas 4 hanggang alas 5. So yun po ay paalala po muli mga kapatiran natin sa ating Panginoon. Okay, ano pa? Mga prayer po natin tuwing umaga, alas 6 hanggang alas 11 ng tanghali. Gawain natin bukas, meron tayo pong street preaching. Okay, so may permit naman na tayo. Hindi na tayo dapat sabi nga ay ma-intimidate sa mga mga umaayaw o sabi nga tumutuligsa sa ating ginagawa pangaral dahil binigyan naman tayo ng permiso na ng ating pong mayor. Amen? Hallelujah. So yun po yung ating mga pabalita, mga anak ng Diyos. Diba? So Biyernes, meron tayo lynching prayer o overnight prayer, alas 9 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. So yun yung ating mga pabalitang pansamantala, mga anak ng Diyos. So darating po na November 9 to 13, hindi ko pa alam ang schedule po ng prayer and fasting, pero magdadaas po tayo. Kalimitan po yun ay 3 days before. Ano po? So yun ay nangagana ng maaaring yun ay November 2 ay Lunes, mga November 4 to 6, parang mga ganun, mga anak ng Diyos. Okay? So, ano yun, tentative ang schedule na yun. Pero sigurado meron tayong prayer and fasting dahil pag-aayun po natin ang conference natin sa Mandaluyong. Okay? Yun po yung ating mga pabalita. At yung mga gusto pong mag-pledge, maging kabahagi po ng conference, ay pwede na po kayong magbigay para maipaabot natin po ang ating pong pagsuporta sa ating inang iglesia sa Mandaluyong sa darating na conference. Okay? So, kung wala na po nakalimutan, ngayong gabi, tayo darako na sa ikalimang bahagi ng ating pagsamba. Amen? Hallelujah. At hindi po buo ang pagsamba, mga anak ng Diyos, kung hindi po tayo maghahandog sa Panginoon. Yan po ang katotohanan. Amen? Ang paghandog po, pagdadala ng kasampung bahagi, mga kaloob, sa gawain po ng Diyos, sa ginagawang pagsamba, bahagi po yun. Hindi po yun maalis, mga kapatid ko sa Panginoon. Hallelujah. Kaya ngayong gabi, kung kayo po ay nasa inyong mga tahanan, amen, at kayo po ay mahipo, ang aking panalangin, ang inyong puso, inihipo po kayo, huwag niyo pong iatras ang inyong ginagawang paghahandog sa Diyos. Amen? Hallelujah! Naghahandog tayo sa bawat pagsamba po natin. At kaya ngayong gabi, bakit kailangan natin itong gawin? Sapagkat ganito po ang sabi ng banal na kasulatan. Mateo chapter 10 verse 40 to 42. Ang tumatanggap sa inyo ay ako ang tinatanggap. Ang nagsasalita po ay ang Panginoon. Ang kausap niya yung mga alagad. Ano po? Sabi po dito, ang tumatanggap sa inyo, parang ganito, parang bang sinabi, ikaw pastor, pag tinanggap ka ng mga tao sa bayan ng Dait, ang tinatanggap nila ay si Kristo. Sabi gano'n. Ako, sabi doon. At ang tumatanggap sa akin, tinatanggap ang nagsugo sa akin. Kaya, sabi doon, yung nananampalataya na si Kristo ay sinugo ng kanyang Ama sa langit. Parang sinasabi, si Kristo ay Diyos, ganito, galing siya sa kanyang Ama, sinugo siya. Sabi, ang tinatanggap niya ay ang kanyang Ama sa langit. Ang tumatanggap naman sa isang propeta dahil sa pangalan ng propeta ay tinatanggap ang ganti sa propeta. So makikita natin ngayong gabi, amen, dito sa sinabi ito ng Panginoong Kristo, para bang sinasabi ng Panginoon, kung ano ang ginagawa natin sa mga sinunggo ng Diyos, o kaya anong ginagawa natin sa church, amen, yun din ang ginagawa natin sa ating Panginoong Kristo. Yun din yung ginagawa. Amen? Hallelujah. Kaya kung tayo po, sa pamagitan ng ating systematic proportionate giving, ito yung tithing at offering at iba pang bahagi ng pagsuporta sa gawain ng Panginoon, amen, makikita natin na yun ay hindi lang natin ginagawa sa church, kundi ginagawa din natin sa ating Panginoong Kristo. Amen? Yan yung napakaliwanag. Kaya ano ang sabi dito pa ng banal na kasulatan? At ang sino mang magpainom ng isa sa maliit na ito na kahit isang sarong tubig na malamig dahil sa pangalang alagad,
Katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi mawawala ang ganti sa Kanya. Okay? Hello. Hello, yan. Okay, praise God. Malakas. Okay, na? Okay, praise God. Balik tayo, mga anak ng Diyos. So dito makikita natin, ang sabi dito ng Panginoong Jesucristo, ang sino mang magpainom ng isa sa maliit sa na ito ng kahit isang sarong tubig na malamig dahil sa pangalang alagad, katotohanan sinasabi ko sa inyo na hindi mawawala ang ganti sa Kanya. Tingnan niyo po, kung ano po yung ginagawa natin sa church. Tayo po'y sumusuporta sa mga pangangailangan ng church, sa mga panawagan ng church para po sa gawain po ng ating Panginoon. Sabi po ng Biblia, may pangako po ang Panginoon. Ano po ang pangako ng Panginoon? Sabi, hindi mawawala yung reward sa Kanya. Amen? Hallelujah, mga kapatid ko sa Panginoon. Yan yung dahilan kung bakit tayo po, amen, hallelujah, ang gawain ng Diyos hindi natin dapat pabayaan. Ang gawain ng Diyos, lagi ito'y kabahagi sa bawat mga plano natin sa ating buhay. Sa pagdating sa bahaging pinansyal, pagsuporta, sapagkat alam natin ang ginagawa natin ito ay sa Panginoong Jesucristo natin ginagawa. Amen? Kaya ngayong gabi, marahil ay sapat nito, tayo po ay maghahandog sa Panginoon. Palakpakan po natin muna ng malakas ang ating Panginoon. Tinatawagan po si Brother Jason upang tayo samahan sa panalangin. Yes, hallelujah. We bring the sacrifice of praise. Suporta sa gawain po ng Panginoon. Sa pinakamahalagang bahagi po, ito po ay ang pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong gabi. Amen. Sa aklat po ng Lucas chapter 22, verse 54 hanggang 62, dito tayo kukuha ng pag-aaral ngayong gabi. Luke chapter 22, verse 54 hanggang 62. So mga nasa tahanan muli, bahagi sa amin, makisabay po kayo sa amin gagawing pagbasa at pag-aaral po ng salita ng Diyos. Lucas 22, ganito po sinasabi, at kanilang dinakip siya at dinala siya at ipinasok siya sa bahay ng Pangulong Saserdote. Datapwat sa malayo ay sumusunod si Pedro. Amen. Sabi po dito, ang Panginoon ay dinakip. Ano po? Dahil tawag dito, pinagbenta na siya ni Judas, so dinakip na siya. Amen. And then, ang sabi po dito, itong si Pedro, sumusunod siya sa Panginoon, pero malayo. Amen. Malayo siyang sumusunod, ang sabi po ron. Gusto ko kasing ilarawan ninyo ito na kahit sumusunod si Pedro sa Panginoon, pero may pagitan siya. Hindi siya malapit sa pagsunod sa Panginoon. At nang mapagdikit nga, at nang magparikit nga, sila ng apoy sa gitna ng looban ay nakaupong magkakasama. Si Pedro ay nakiupok sa gitna nila. Isang alilang babae nakakita sa kanya, samantalang siya nakaupo sa liwanag ng apoy, tinitikan siya at sinabi, ang taong ito ay kasama rin niya. Datapwat siya nagkailangan at sabi, babae, hindi ko siya nakikilala. At pagkaraan ng isang sandali, nakita siya ng iba at sinabi, ikaw man ay isa sa kanila. Datapwat sinabi ni Pedro, lalaki, ako'y hindi. At nang makaraan nga ang isang oras, ay pinatutuhanan ng iba pa na nagsasabi, sa katotohanan, ang taong ito'y kasama rin niya sapagkat siya'y Galileo. Datapwat sinabi ni Pedro, lalaki, hindi ko nalalaman ang sinabi mo. At pagdakay, samantalang siya'y nagsasalita pa, tumilapang manok
At lumingon ang Panginoon, tinitigan si Pedro at naalala ni Pedro ang salita ng Panginoon kung paano sinabi sa kanya, bago tumilaok ang manok ngayon, ay ikapailan mo ako ng maikatlo. At siya lumabas at nanangis ng may kapahitan. Tayo po'y sumandaling ko at tayo manalangin, O Diyos, ngayon pong gabi, katulad ng dati. Bigyan mo kami ng iisang Espiritu, Panginoon. Bigyan mo kami ng handang pakinig. Nalalabas kami sa lugar na ito, hindi po katulad ng dati, kinausap mo kami. May mga binago ka po sa aming pong buhay, Panginoon. Hiningi ko po ang leading ng iyong banal na Espiritu. Magpagpahid dito sapagkat ako na yung maliit ko. Tunay na wala po akong magagawa, malibang ikaw po is sumaamin. Tulungan mo po kami ngayong gabi at magi ang mga tahanan ngayon na sumusubaybay mga kapatiran. Kausapin mo rin po ang kanilang mga puso, Panginoon God. Lord, marami pong salamat. Inaking ko pang katugunan in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Ang usong-uso ngayon, mga anak ng Diyos, amen, hindi lingid sa inyo yung tinatawag na distansyahan. Kaya nga maririnig natin, social distancing. Amen? May pagitan na nilalagay sa bawat tao, sabi doon, para tayo ay makaiwas sa karamdaman na mahawa tayo. Uso-uso rin ngayon yung tinatawag na distance learning. Amen? Hallelujah. Ang mga nag-aaral ngayon ay may mga distansya. Amen? Hindi na sila pumupunta sa eskwelahan dahil may iniiwasan nga tayo na huwag mahawa ng karamdaman. Mayroon din tinatawag na distance relationship. Uso-uso rin yan ngayon. Amen? Nagliligawan. Amen? Sa internet na, sa mga social media. Yung relasyon nila ay malalayo, pero akala mo ay magkakilala na sila. Amen? So yan po ang tinatawag na new normal, mga anak ng Diyos. Yung tinatawag na distansyahan. Amen? At alam natin, hindi ito tama dahil ito hindi new normal. Ito'y abnormal. Amen ba, mga anak ng Diyos? Ang sabi ng binasa natin banal na kasulatan, ang sabi si Peter o si Pedro, sumusunod sa Panginoon, subalit malayo. May distansya. Kaya ngayong gabi gusto kong mangaral sa paksang ito, obeying in a distance. Ulitin ko po, obeying in a distance. Pagsunod, yes, tayo po ay sumusunod sa Panginoon, pero mayroon tayong distansya sa Panginoon. Amen ba, mga kapatid ko sa Panginoon? Kaya ngayong gabi, nilalarawan ko sa inyo ngayong gabi, itong si Pedro, sumusunod siya sa Panginoon. Nananampalataya siya sa Diyos. Nananampalataya siya sa Panginoong Jesucristo. Amen? Dahil mismo, sabi ng Biblia na ating pinag-aralan, amen, nagpahayag ang Ama sa Langit kay Peter. Ang sabi ni Pedro sa Panginoong Jesucristo, ikaw ang anak ng Diyos na buhay. Tingnan mo kung gaano si Pedro kapakaano sa Panginoon. Tapos si Pedro din, ang sabi ng Biblia, hallelujah, nang ang Panginoong Jesucristo, nang sabihin niya na siya ay ipagkakanulo, ipapako sa krus, ang sabi po ni Pedro, Panginoon, dadaan sa ibabaw ng bangkay ko ang sino mang sasaling sa iyo. Di ba? Grabe! Itong si Peter, sa kanyang tinatawag na pagmamahal, pagsunod sa Panginoon. Pero sabi ng Biblia, nang ang Panginoong Jesucristo ngayon dinakip na. Amen? Hallelujah! At nakatakda na siyang iharap sa mga hukom. Ang sabi po doon, itong si Peter, sumusunod na siya sa Panginoon, subalit gumawa na siya ng distansya. Amen? Ito'y pwedeng mangyari sa bawat isa sa atin. At nangyayari ito. Amen? Mga kapatid ko sa Panginoon, na pwedeng sinasabi natin tayo nananampalataya sa Panginoon Diyos. Amen? Hallelujah! Pero naglagay na tayo ng distansya sa ating pong Panginoon. Amen. Meron mga ganyang uri, kaya minsan nakakalungkot. May mga mananampalataya, akala nila sapat na yung ikaw ay mag-tithes. Hindi po yan, mga kapatid ko sa Panginoon. Hindi ako laban doon. Tama lang yun. Amen. Pero isang bahagi pa lang yun ang pagsunod sa Panginoon. Amen. Isang bahagi pa lang yun. Hallelujah. 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 Kaya mayroong mga mananampalataya, bagamat nagpapasalamat sila sa Diyos. Pero may distansya sila sa Diyos para sa Peter din. Amen? Anong dahilan? Ba't ganito ang kanilang pagsunod sa Panginoon? Marahil ngayong gabi makikita natin sa buhay ni Peter kung bakit kahit tayo sumusunod sa Diyos ay may nilalagay tayong distansya. Ngayong gabi ang unang-unang dahilan kung bakit nangyayari ito yung tinatawag na offenses. Caused by offenses, yung pasakit.
ng buhay. Natitisod tayo sa mga nangyayari sa ating buhay. Natitisod tayo. Marahil si Pedro ay natisod sa Panginoong Jesucristo. Natisod siya. Bakit po kaya natisod? Dahil inaasahan ni Pedro marahil. Amen. Kung mapapansin mo, inaasahan ni Pedro na ipagtatanggol ng Panginoong Jesucristo ang kanyang sarili. Dahil inaasahan niya na itong King of Kings na ito, ang Son of God na ito, amen, hallelujah, ang magpapalaya sa kanila mula sa tinatawag na captivity, amen, hallelujah, ng mga Romano, amen, dahil ng mga panahon yun, ang Roma, ng gobyerno, ang sabi nga, ang may sakop ng kanilang bansa. Nasa pag-aatag sila yung nagbubuhay sa Roman government. Amen? Nasa kahirapan sila, hindi sila malaya. At gusto nila may hari na katulad ni David, ay yun ang nabasa nila. Sabi ro, mula sa ni David, lalabas ang isang makapangyarihang hari. Inaasahan ito ni Peter. Amen? Kaya kasi Peter matapang siya dahil alam niya itong babang na si Pedro, digmaan ito, pag hindi nagkaroon ng ano. Amen? Hallelujah, pero hindi niya inaasahan. Ang sabi ko, ang Panginoong Jesucristo ay hindi nagsasalita. Hindi lumalaban. Amen, mga anak ng Diyos. Sometimes, mga kapatid ko sa Panginoon, dahil sa mga bagay na ini-expect natin sa Diyos, amen, minsan, nadi-discourage tayo. Amen. At hindi natin alam itong offenses ito. Amen. Ito'y nagdadala sa atin ng panghihina ng loob na gusto-gusto at plano ng diablo sa ating pong mga buhay. Alam niyo ba na ginagamit ng diablo ang offenses ng buhay? Katulad ng COVID, katulad ng kahirapan. Amen? Ginagamit yan para panghinaan ka ng loob. Takot ka na ngayon lumabas sa iyong bahay. Baka ang bahay mo'y manakawan. Di ba? Baka pagsakay mo ng jeep, mahawa ka. Takot ka na ngayon, di ba? Takot ka, baka maubos ang iyong pananalapi dahil maghamon sa church. Wala naman ganun. Amen? Takot tayo, mga kapatid ko. Ang dami natin pinatatakutan. Anong dahilan? Dahil sa offenses ng buhay. Amen? Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, amen? Luke 17 verse 1, hallelujah, at sinabi niya sa kanyang mga alagad, hindi mangyayari, di dumating ang kadahilanan ng pagkakatisod, datapot sa kabanyong pinanggagalingan. Tingnan niyo po. Mangyayari ang pagkakatisuran, ang offenses. Ang offenses, mga anak ng Diyos, pag tinignan mo ito sa Bible Dictionary, ang ibang salin, ang ibig sabihin niya ng offenses ay stumbling block o kaya ay trap o bait, mga anak ng Diyos. Pag sinabing stumbling block, para daw bato na nakaharang sa daan, ang gusto, yung dadaan ay matisod, matumba. Ganun daw po ang offenses, mga anak ng Diyos. Ang gusto ng diablo dahil nadi-discourage tayo, masaktan tayo, amen? At masilo niya tayo, mga anak ng Diyos. Masilo kanya ng takot, ng pag-aalala sa buhay. Kaya siya nagbibigay ng pasakit. Amen ba, mga kapatid ko sa Panginoon? Hallelujah! Kumisan, okay, marahil ikaw ay nagtiwala sa Diyos. Yes, Lord, magtitiwala ako sa iyo. Dahil sabi mo, pag nanampalataya sa iyo. Pero, yung inaasahan mo, hindi lang nangyari. Akala ko ba, pag ako'y dumalo? Akala ko ba, pag ako'y nagbigay? Akala ko ba, pag ako ay nanalangin? Akala ko ba, pag ako'y ginawa ko ang kalooban ng Diyos? Walang mangyayari sa akin. Mali tayo sa pagkakilala natin sa Panginoon. At ganito si Peter. Inaasahan niya dahil si Kristo'y makapangyarihan, Son of the Living God, ipagtatanggol niya ang kanyang sarili at ang kanyang bayan. Pero hindi, sabi ng Bible, si Kristo'y naging masunurin sa krus, nagpapako sa krus. Amen? Hallelujah! Sometimes ganito tayo. Amen? May ginawa tayo para sa Panginoon, may inaasahan tayo para sa Panginoon, pero hindi nangyari. Amen, di ba? Kung nalangin naman ako, ba't ako nanakawan? Di ba? Nag-pray naman ako, ba't ako nabangga? Alala ko tuloy yung pastor natin. Sabi ng pastor, nung mabangga siya, sabi niya, nanalangin naman kami bago kami umalis. Sagot naman yung isang mapero natin pastor, sabi, kasi yung aso, hindi naman nanalangin. Kasi nabangga siya ng aso. Amen, ang katwiran niya, ba't daw siya nabangga? Ay nanalangin naman siya.
Amen. Sa pabiro, para lang maging magandang usapan, biniro din siya. Kasi nga, ikaw ay nanalangin. Pero yung aso, hindi nananalangin. Amen. Ang ibig sabihin, bakit tayo nananalangin? Amen. May mga bagay na hindi natin control. Amen ba mga anak ng Diyos? Hallelujah. Kahit ikaw ay, kahit na ang iyong bahay, lagyan mo yan ng selyo, mga anak ng Diyos. Lagyan mo yan ng bakal sa palibot. Sabi ng Bible, malibang ingatan niya ng Panginoon. Hallelujah. Tapos, totoo tayo. Paano pa magtiwala ka sa Panginoon? Di ba dapat ganun tayo? Siyempre, mag-ingat ka rin. Kaya namang iwanan mo nakabukas ang pintuan ng bahay mo, hindi mo lang. Oh, di ba? Nagbigay ka ng tukso ngayon. Eh, ngayon, unahan mo yan. Ang Diyos na ang bahala. Sometimes kasi na-offense tayo. Kaya yun. Amen. Gagawin natin, didistansya na natin ang paglilingkod sa Panginoon. Nananampalataya tayo, pero mayroon na tayong distansya. Amen? Hallelujah, mga kapatid ko sa Panginoong Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Alam niyo po, mga kapatid ko sa Panginoon, kapag tayo may expectation sa Diyos, ang gusto natin kasi ang mangyari, yung expectation natin at hindi yung kalooban ng Diyos. Hallelujah. Yung mga Israelita, sa tuwing nang mayroong stumbling block, may trials, may struggles sa kanilang buhay, ang mga Israelita walang ginawa sila kundi magreklamo sa Diyos. Tingnan niyo po, ganyan ang mga Israelita. Amen? Hallelujah. Na-open sila kapag mayroon pong mga tinatawag na trial sa kanilang buhay. Amen? Na-distansya sila sa Diyos. Hallelujah. Kaya ngayong gabi marahil. Amen? Kaya mayroon distansya tayo sa paglilingkod sa Diyos. Marahil sabihin natin ang ating buhay ngayong gabi. Mayroon bang offenses kang nararanasan? Kaya ka nadi-discourage sa paglilingkod sa Panginoon. Alam niyo ba na yan ay trabaho ng kaaway? Amen? Mayroong isang kwento, isang alamat. Amen? Tapusin ko ito sa alamat sa unang bahagi. Sabi po, si Satanas po ay nag-auction ng kanyang mga gamit. Legend, myth lang naman ito. Yung alamat, ano po? Amen? Sinabing alamat. May walang katotohanan, pero parang totoo dahil larawan. Naglalarawan lang. Okay. Sabi po doon, si Satanas, nagtawag siya ng auctioneer. Ito yung middleman. Nakakala na kayo mga auctioneer, siya yung may hawak na ito, bibenta na ito, ganon. Sabi po doon, lahat ng mga weapons si Satanas na ginagamit niya sa tao, nandun na, isusubasta na ni Satanas. Tinignan ito ng auctioneer, sabi nito, naroon si jealousy, naroon si hatred, naroon si envy, naroon si anxiety, naroon si fear, amen, naroon si tawag dito, si worries, naroon daw, nakaano daw sa auction. Pero doon daw sa isang sulok ng bahagi, meron daw kung natatakluban ng magandang balot. Sabi nung auctioneer, sabi, ay yan po, hindi niyo ibibinta ba't nandun yung sabi, ibibinta ko itong lahat na ito, pero yan, wag. Pinakamahalaga yan sa akin. Sabi niya, bakit po? Bakit po mahalaga? Ano pong pangalan ng gamit niyo yan? Yan si discouragement. Amen? Sa pinanghinaan ng loob. Bakit daw? Sabi niya, bakit po? Mahalagang sandata ko yan. Dahil once ang tao ay inatake ng panghihina ng loob, nawawala na siya ng pag-asa. At pag niwala na siya ng pag-asa, amen, titigil na yan sa kanyang buhay. Papasukin niya ng galit, ng sama ng loob, ng worry sa kanyang buhay. Kaya sabi doon, yung discouragement, number 1, sabi doon, nasandatan ni Satanas na hindi niya ibinibenta. Amen? Dahil ito hanggang ngayon ay makapangyarihan. Amen, mga anak ng Diyos. Kaya sabi dito, si Pedro dahil na-discourage siya sa Panginoon, pinanghinaan siya ng loob. Lumayo siya sa Diyos, bagamat siya ay sumusunod. Hallelujah, obeying in a distance. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoong Diyos. Pangalawa, danger of distance obedience. Yung panganib. Amen? Na tayo ay sumusunod sa Panginoon, pero tayo ay nasa malayo o kaya ay may pagitan na tayong ginagawa sa pagsunod sa Panginoon. Ang sabi ng Bible, napakaliwanag. Si Peter, 3 beses niyang ipinaila ang Panginoong Jesucristo. At nangyari ito, bakit nangyari ito, mga anak ng Diyos? Sapagkat siya po ay malayo sa Panginoon. Dahil kung mapapansin mo, mayroon din doong alagad, pag binasa mo sa ibang gospel, si Juan, amen,
Hallelujah, na malapit sa Panginoon, ang sabi po doon, pumasok din. Pag binasa mo sa ibang gospel, sa Gospel of Matthew, Gospel of Marcos, Gospel of John, mababasa mo doon. Ang sabi po doon, pumasok si Jesus, kasabay pumasok din sa looban ang minamahal na alagad ni Jesucristo si Juan. Pero tingnan mo, hindi niya ikinaila ang Panginoon. Pero si Pedro, dahil siya nasa malayo, nasa grupo siya. Sabi nung umupo siya doon sa grupo ng mga umuusig sa Panginoon. Amen? At ang sabi doon, sabi nung dama, nung babae, nung dalaga, di ba, isa karoon, sabi ni Pedro, hindi siya kilala. Unang-unang mga anak ng Diyos ang panganib kapag malayo tayo sa Panginoon sa pagsunod. Madaling magsinungaling. Hindi ka matatakot na magsinungaling. Amen? Hindi ka na matatakot magsinungaling. Kayang-kaya mo na gawin ang anumang bagay dahil iniisip ko, malayo naman ako sa Panginoon. Amen, di ba? Pero napagkatayo, siguro hindi naman kita ito ni Lord. Amen? Saka hindi ito kita ni Pastor. Di ba? Hindi alam ito ni Pastor Jesus. Amen? Hindi alam. Amen? Hallelujah. Sabi doon, mga kapatid ko sa Panginoon. Kaya ang taong malayo sa Diyos sa pagsunod, may distansya. Madaling mahulog sa kasalanan. Madaling kang mahulog sa kasalanan. Yun yung panganib, mga kapatid ko sa Panginoon. Dahil kapag tayo'y malayo sa pagsunod sa Panginoon, yan ay vulnerable tayo sa atake ng kaaway dahil tayo'y mayroong kahinaan. Kaya mayroong nakapagsabi, mga anak ng Diyos, dapat daw kung gusto mong ang iyong panintunan sa buhay ay manatiling mataas kaysa sa iba, sumama raw o mapaligiran ka ng mga taong may mataas ding pamantayan sa buhay. Ito yun. Kapag ang nakasama mo yung mga taong mangmang, magiging mangmang ka. Kapag ang nakasama mo yung mga taong marunong, magiging marunong ka. Amen? Mga anak ng Diyos. Kaya ito sabi ng Bible, si Peter. Amen? Hallelujah! Hindi niya naisip ang mga pangako at paalala sa kanya ng Diyos na ang Kristo'y ipapako. Na ang Kristo'y kailangan ipako para tupusin ang sanlibutan. Amen? Hallelujah! Pero sabi po ng Biblia, nakalimutan ito ni Peter dahil sabi doon, malayo siya sa Panginoon. Amen? Mga kapatid ko, vulnerable tayo sa atake ng kaaway. Kaya ngayon po at pastor, laging magkalapit yan. Magkasama yan. Kasi kapag malayo ka sa pastor, vulnerable ka sa atake ng kaaway. Amen ba mga anak ng Diyos? Pumasok lang sa isip ko kung ano ang layo, kung ano ang purpose, kung bakit mayroong pastor. Basahin niyo po ang aklat po ng awit 23 pag binasa niyo doon. Ang sabi ng Bible, yung awit 23 verse 1 to 6, sabi doon, yung tupa, amen, pinapahiran ng langis ng pastor. Sabi doon, He anoint me with oil. Bakit kaya? Bakit kaya mga anak ng Diyos? Yung pastor, amen, ay nagpapahid ng langis, amen, sa ulo ng kanyang tupa sapagkat mga anak ng Diyos, kailangan ng proteksyon ng tupa. Amen ba mga kapatid ko? Kaya kung hindi ko malapit sa Panginoon, kung ano-ano ang papasok sa iyong isipan, alam po kung bakit gano'n ang pastor balikan ko. Alam niyo po kaya pinapahiran ng langis kasi po ganito. Ang tupa po, mahina ang kanyang mata, malabo, makinig lang. Mayroon pong mga insekto na gusto pong maglaro sa ulo, umaatake sa tupa. Ang ginagawa po ng insektong ito parang langaw, dumudumi siya ng uod sa ilong, sa tainga. Yan. Yung langis, yun yung pinakang proteksyon para hindi makadapo yung langaw, hindi makalapit. Para bang pangintra. Para siguro, halimbawa, pag malangaw, naglalagay ka, pag malangaw, naglalagay ka ng kandila, para hindi makano yung mga yung oil ng kandila, hindi makano yung langaw. Ganon. Ano po mga anak ng Diyos? Kasi po, pag yung dumi ng flies na yun, ng mga insektong yun, nakaano sa ilong, nakapasok sa tainga, nag-iuod yun. At nag-iuod yun, kakati yung ilong, kakati yung tainga ng tupa. Ang gagawin ng tupa, dahil wala siyang magawa, ang gagawin niya, iuntog niya ang kanyang ulo sa puno, sa matigas na bagay. Hanggang, amen, ang iba'y namamatay. Kaya ginagawa ng pastor, nilalagyan siya ng oil. May sabi ron, pinapahiran niya ako. Amen? So, para ma-protection. Yun ay larawan ng Panginoong Jesucristo na sabi ng Biblia,
suotin natin ang turbante ng kaligtasan. Amen? Ito'y ang salita ng Diyos. Kaya maraming mga tao ngayon, may depression, hindi na alam kung paano ito lulutasin. Gamot, hindi testing na doktor, walang mangyari. Kasi po, yun po yung katotohanan. Kailangan natin ang ating pastor sa ating pong buhay, ang Panginoong Jesucristo, na maingatan ang ating isipan. Amen? Napahiran niya tayo ng langis. Amen? Ano yung langis? Yung anointing. Ano yung anointing? Yung salita ng Diyos na ating napapakinggan. Kaya kung tayo malayo lagi sa gawain, I tell you, sasabihin ko sa iyo. Amen? Isang linggo, hindi ka dumalo, pangalawang linggo, pangatlong linggo, sabihin ko sa iyo, mapupuno ang isip mo ng mga insekto. At baka sabihin mo, iuntog mo na ang ulo mo. Amen? Hallelujah! Ganun mga anak ng Diyos, mapupuno ka mga kapatid ko sa Panginoon. Kaya masabi ko, yung mga pangmano na talaga hindi nakakaunawa, ang kalagahan ng lagi kang malapit sa Diyos. Malapit ka lagi sa gawain ng Diyos. Kasi para tayo'y mabantayan yung ating mga iniisip, makontrol. Amen? Dahil malaking tulong. Katulad niyan, nangaral ako tungkol dito. Ay, hindi mo narinig. Wala ka. O, di ba? Ikaw pala yung may problema ngayon. O, di ba? At gusto mo, iuntog mo na yung ulo mo sa bigat ng problema mo, hindi mo naisip. Mayroong Diyos. Ay, kung nakinig ka ngayon, di ba? Di sana. Amen? Eh, kaso mo nga, nananampalataya ka nga kay Kristo, sumusunod ka, pero may pagitan ka, malayo. Amen, mga kapatid ko sa Panginoon. Iba pa rin yung na tayo ay malapit sa Diyos. Amen ba, mga kapatid ko sa Panginoon? Kaya ang panganib dyan, mga anak ng Diyos, hallelujah, hallelujah, kapag tayo po ay malayo sa Panginoon, vulnerable po tayo sa tinatawag na kahinaan natin na atake ng kawa. Ito yung magiging butas. Ito yung magiging interpoint ng kaawa, yung pagitan na yun. Amen, para banggay ko yung pagitan na yun, doon lalagay, magtatayo ang kaaway ng harang ng pader hanggang hindi mo na makita ang Panginoon sa iyong buhay. Ganun yun. Kaya ang gusto ng Panginoon, patulad ni Juan si John de Belabet, si Juan Apostol, si Apostol Juan, ang sabi po doon, amen, malapit siya sa Panginoon. Kaya kung pansinin mo, pag sa buhay niya, sabi doon, si Apostol Juan lagi nakahilig sa dibdib ng Panginoon. O, diba? Hindi niyo napansin yung pag binasa niyo. Lagi siya kasi, amen, at dahil doon, kahit ang Panginoon ay papako na sa krus, alam niya, amen, hallelujah, hindi nagbago ang kanyang pag-ibig sa Panginoon dahil malapit siya sa Diyos. May trials, may pagsubok na dumating, nananampalataya siya kay Kristo. Hindi man ano siya, hindi man siya binugbog. Amen, di ba, pinansin niyo? Hindi naman, amen, alam ng Panginoon kung ano ang dapat gawin sa ating buhay. Kaya ngayong gabi mapanganib na tayo po'y may distansya sa pagsunod sa Panginoon. Hallelujah, pangatlo mga anak ng Diyos. Hallelujah, tapusin ito. The benefits of total obedience. Ang benepisyo, ang pakinabang kapag tayo, amen, ay totally o buong-buong sumunod sa Panginoong Jesucristo. Hallelujah, magiging malapit tayo sa puso ng Diyos. Magiging malapit tayo sa puso ng Panginoon. Hallelujah, bakit po? Sapagkat maririnig mo ang tibok ng puso ng Panginoon. So basahin ito sa John chapter 13 verse 23-25. Ang sabi po dito, John 13 verse 23-25. Sa dulang ay isang kanyang mga alagad na minamahal ni Jesus na nakahilig sa sinapupunan ni Jesus. Hinudyatan nga siya ni Simon Pedro, sinabi sa kanya, sabihin mo nga sa amin kung sino ang sinasabi niya, nakahilig nga sa dibdib ni Jesus ang nagsabi sa kanya, Panginoon, sino yaon? Tingnan niyo po yung malapit sa Panginoon. Una, kapag malapit ka sa Panginoon, may revelation lagi sa iyo ang Diyos. Ano po yung kapahayagan? Alam niyo po bang mahalaga yung kapahayagan na mula sa Diyos? Kapag malapit ka sa Diyos, amen, hallelujah, mayroon kang revelasyon na wala sa iba. Tingnan mo po si Juan, ang sabi doon dahil malapit siya sa Panginoon, sabi, Panginoon, sino po yung magtatasin? Sabi ng Panginoon, ipagsaw-saw ko. Pero Simon Pedro, tingnan niyo po si Simon Pedro, sabi, hindi siya lumapit sa Panginoon, natitisod na kasi siya. Sabi, tanungin mo kung sino. Okay, sabi ng, ikaw, malapit ka naman sa Panginoon, ikaw. Sabi, may revelation tayo dyan. Amen? Kaya pag tayo malapit sa Diyos, may revelation na din. Alam mo bang napakahalaga na ang Diyos ay nangungusap sa ating buhay? Napakahalaga mo. May napakahalaga na nangungusap ang Diyos sa ating buhay. Dahil kung hindi na nangungusap ang Diyos sa ating buhay, sabi ng Biblia, mag-ingat tayo. Baka tayo ay nagtatakwil na sa Panginoon. Katulad ni Pedro. Amen?
Ang sabi po dito si Juan, ang apostol, mga anak ng Diyos, siya po ang sumulat ng Book of Revelation. Tingnan niyo po si Juan, dahil siya po'y malapit sa Diyos, malapit sa Panginoong Jesucristo sa pagsunod, na isulat niya ang isang aklat ng mga hula. Ito po'y ang Book of Revelation. Amen? Tingnan niyo po. Hallelujah! Nangungusap ang Diyos. Kaya kung mapapansin mo si Juan dahil malapit siya sa Diyos, kahit na po siya ay nasa Patmos, pag binasa mo ang background kung saan sinulat ang Revelation, ang Patmos po ay hindi magandang lugar. Parang iwahig yan. Mas malapit sa iwahig. Buti pa ang iwahig, may kamuti, may saging. Sa may parting Palawan, mayroon doon isang isla, amen, na ikinukulong yung mga ex-convict na panghabang buhay. Yung mga unsentenced 40 to 50, 30 to 40 years, yung mga ex-convict ko, nandun yun. Hallelujah, mabuti sila doon, meron tayo parang malaya din, kaya hindi ka pwedeng makalabas doon sa isla dahil, amen, napapalimutan ng dagat, may gwardiya. Amen. Pero sa Patmos, itong si Juan, ang sabi po doon, batuhan yun, mainit na lugar. Sa edad niyang 80, humigit kumulang, nagtitibag siya ng bato. Amen. Pero sabi ng Bible, dahil malapit ang tao ito sa Panginoon, nangungumusta pa rin ang Diyos sa kanyang buhay. Tingnan niyo po ang kalagaan na malapit tayo sa Diyos. Kahit tayo po ay nasa gitna ng kahirapan ng buhay, pinakausap pa rin tayo ng Diyos. Nagpapahayag pa rin sa atin ng Diyos. Kaya yun ang benefits na tayo ay may total obedience sa Panginoon. Hallelujah! Lalo na sa panahon natin ngayon, dapat lalo tayong maging malapit sa Diyos. Lalo tayong sumunod ng yung mas malapit na pagsunod sa Panginoon dahil kailangan natin ang kapahayagan ng Diyos. Amen? So, paano mo malalaman na babalik na si Kristo kung malayo ka sa Diyos? Amen ba mga kalito? Alam niyo ba, ang maganda ng balita lang dito sa ating binasa, nang 3 beses nang si Pedro ay yung bang biyaya ng Diyos, nagpaalala niyo sa pamagitan ng pagtilaok ng manok. Tingnan niyo po. Hindi naman tayo si Pedro, mabuti kung marinig natin ang tilaok ng manok. Sa panahon ngayon, wala pa bihira na ang nag-aalaga ng manok. Ikaw ngayon, paano kung paalalahanan ka pa ng Diyos? Ay, si Pedro, pinaalalahanan. Amen, ng Panginoon. Ay, Pedro, pag 3 beses mo kung itatatwa, pangatlo, itila akong manok. Salamat, narinig ni Pedro. Amen? Ay, sa panahon natin ngayon, amen, hallelujah. Ang maririnig mo na lang ngayon ay, wah! Ang lakas ng ng ambulance, di ba? Di ba? Mga tugtugan sa paligid, wala na. Sino pong magpapaalala sa iyo? Hallelujah! Papaalala na lang sa iyo, pastor. Hallelujah, mga anak ng Diyos. Kaya sabi dito, si Juan, si John Beloved, dahil malapit siya sa Panginoon, kahit nasa kahirapan siya, naririnig pa rin niya, nagpapahayag ng Diyos. Kaya napakalaga ng total obedience. Yung buong buo na tayo ay sumusunod sa Diyos. Yung walang pagitan, mga anak ng Diyos. Hallelujah, hallelujah. Kaya ngayong gabi, hallelujah, hallelujah, mga kapatid ko sa Panginoon. Parang katulad ni Abraham, nasabi ng Bible na ang Sodom at Gomorrah ay kanyang susupukin sa apoy at asopre. Ang sabi dito ng mga ng Christophany. Amen. Ito yung ang Diyos ay nagpapakita sa ng tulad ng mga tao. Anghel ang sabi ron, sabi nung nag-uusap ang Diyos, sabi, ililihim ba natin kay Abraham? Sabi ng hindi dapat natin ilihim sapagkat alam natin siya'y isang taong matapat, sabi ron. Di ba sinabi? So, kapag pala tayo yung malapit sa Diyos, dahil si Abraham po, ang tawag sa Bible, si Abraham, lalaki malapit, kaibigan ng Diyos. Abraham, the friend of God, ang kaibigan ng Diyos. Pag kaibigan ka, ibig sabihin malapit. So sabi doon, hindi nagbihim sa kanya ang Diyos. Sinabi niya mangyayari sa Sodom at Gomorrah. Tingnan niyo po ang kabutihan. Kapag tayo malapit sa Diyos, mababasa natin malapit ang dumating ang Panginoon. Mababasa natin na ang masama at mabuti, alam natin kung ano ang pipili natin. Pag malapit tayo sa Diyos. Kaya napakalaga na tayo sumunod, mga kapatid ko sa Panginoon, na maging malapit tayo sa Diyos. Amen? Kaya may gabi, ito yung challenge. Hallelujah, sumunod tayo ng malapit sa ating Panginoon. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon Diyos. Hallelujah. Iyaw po natin ang ating mga ulo. Hallelujah. Isang malaking bintahe na malapit ka sa Panginoon.
Dahil sabi po ni Jesus Christ, ang bawat kumikilala sa akin, sarap ng mga tao, kikilalanin ko naman siya, sarap ng aking Ama na nasa langit. Tatapat ang sino man sa akin magkaila, sarap ng mga tao, ikakaila ko naman siya, sarap ng aking Ama na nasa langit. Iba pa rin kapag malapit ka sa Panginoon. Iba. Amen, mga kapatid ko sa Panginoon Diyos. Iba. Sabihin ko sa inyo, iba pa rin. Hindi sabi nga, nagkamali ang banal ng sulatan. Nailagay ito na si Pedro. Amen, nasabihin ng Biblia, in-specific doon, na si Pedro habang sumusunod sa Panginoon, ay mayroon na siyang pagitan. Hallelujah! Narito ang larawan ng isang mananampalataya ng Panginoong Jesucristo na hindi naglalapat ng relasyon sa Diyos. O takot siyang maglapat ng relasyon sa Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Nakita natin ngayong gabi. Amen? Kaya ngayong gabi, sa mga nasa tahanan, ngayong gabi sumusubaybay ka, marahil pinakausap ka ngayong gabi ng Diyos. Yes, marahil napakinggan mo, nananampalataya ka rin, naniniwala ka kay Kristo. Siya ang iyong Panginoon tagapagligtas. Nagagawa mo ang ibang bahagi, pero alam mo sa iyong buhay, mayroong mga ilang bahagi na hindi ka ginagawa na nais ng Diyos gawin mo ito. Mayroon ka pa rin pagitan na inilalagay sa Panginoon sa pagsunod mo sa Panginoon. Hindi ko alam kung sino ang naglagay niyan, marahil nasaktan ka, pinanghinaan ka ng loob. Pero alam mo ba, ang bahagi yan ng buhay. Alam mo ba na pinapahintulutan ng Diyos yan para ilabas ang totoo sa atin, ilabas ang totoo nating pagkatao. Kaya kung ikaw lamang ay magiging totoo sa iyong sarili, alam mo yan, ganito ang nangyayari sa iyong buhay kung naniniwala. Ang Diyos ay muling magpapahayag sa iyo. Hallelujah. Kaya ngayong gabi, kung may dapat kang pagsisihan, hingi ng tawad, marami. Amen. Ngayong gabi. Sinasabi mo, amen, sa iyong sarili na si Kristo pa rin ang iyong Panginoon, pero may iba ka ng pinapanginoon dahil naglagay ka na ng pagitan. Nag-aalinlangan ka na sa Panginoon, natatakot ka na sa Panginoon, ayaw mo nang magtiwala sa Panginoon, bagaman sinasabi mong naniniwala ka sa Kanya. Ang sarili mo na ngayon, ang iyong pinaniniwalaan, kapatid ko sa Panginoong Diyos, vulnerable ka. Pwede kang masilo ng kaaway, kapatid ko sa Panginoon. Kaya ngayong gabi, habang kinakausap tayo ng Panginoon, nagpapahayag pa sa iyo ang Diyos ngayong gabi. Ilapit natin na sa Panginoon. Sa mga kapatiran naman sa lugar na ito, hindi ko rin alam kung saan kayo kinakausap ng pangaral na ito. Hallelujah! Kung ang Diyos ay nangungusap sa iyong buhay, ito yung magandang pagkakataon na magpasalamat. Subalit ngayong gabi, alam mo rin ang kalagayan ng iyong puso. Amen. Hallelujah. Ilapit mo rin ito sa Panginoon. Habang ko nananalangin ka rin sa Panginoon, tinatawagan ko si Brother Jester upang tayo samahan sa pag-awit. Hallelujah. Habang inaawit ang Create in Me, Clean Heart. Hallelujah. Habang inaawit ang awit nito, tayo pong lahat ay tumayo. Pumanap po tayo ng lugar sa unahan. Pinubuksan ko na po ang altar para tayo po'y makapanalangin. Kung may dapat ihingi ng tawad sa Diyos, ito rin ang magandang pagkakataon. Hallelujah. Kung may dapat ipagpasalamat sa Diyos, ito rin ang magandang pagkakataon na magpasalamat tayo sa Panginoon. Sige po, habang naawit ang awit itong Create in Me, Clean Heart, damahin po natin patuloy ang presensya ng Diyos. Kinakausap tayo ngayong gabi. Hallelujah. Hallelujah. Nangaral ako sa paksang ito. Hallelujah. Obeying in a distance. Sumusunod, subalit may pagitan o malayo sa Panginoon. Hallelujah. 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 Alam natin, ay sabihin namin natin ang mapanganig. Amen. Na pagsunod sa Panginoon na naglalagay tayo ng distance. Hindi nangangulugan, hindi natin lubusan talagang pinagkakatiwalaan ng Panginoon. At vulnerable tayo sa mga paanan ng kaaway. Hallelujah. 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 Pwede masilo tayo ng kaaway. Hallelujah. Subalit ang magandang balita, hallelujah, pwede natin ilapat muli ang ating relasyon sa Diyos. Hallelujah. O Rababakay at Yalalabasyan God, I pray for your mercy, I pray for your grace. O Panginoon, katulad ng dati ang aking dalangin ng kapatid ng situation. Ingatan mo po sila o Diyos sa dumarating, sumusulpot na masamang hawat influensya ng isang kapatid. Ako po'y dumadalangin o Diyos, mahiran mo sila ng iyong banal na Espiritu. Lord, ako'y dumadalangin o Diyos.
Alisin mo po ang mga pagina na inilalagay ng kaaway sa amin pong pagsunod sa iyo. Paginang inilalagay ng kaaway sa mga kapatiran, sa mga relasyon. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Ngayong gabi, develop po sa amin ang isang malapit na relasyon sa iyo at sa bawat kapatiran. And I pray for authority in dominion. Ano mang kasinungalingan, mga kapipisuran, hallelujah, mga trapong silo ng tao, ay aking binawas in Jesus' name. Lord, I pray for healing. I pray for deliverance. Oh, Rarabasyan, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Kung tapos na po tayong manalangin, tayo po ay tumayo. Sabayin po natin ang aming nilawin sa mga. Give me a clean heart, oh God, and renew my spirit within me. Give me a clean heart, oh God, and renew right spirit. Salamat sa iyong biyaya, salamat sa iyong mabal, salamat sa iyong dakilang pag-ibig at pagtatapat. Purihin kang patuloy ng aming mga puso, ng aming mga labi at kaluluwa. O tunay nga, ikaw ay makapangyarihan ngayon sa iyo ang lahat ng bagay. Walang malilinig sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa iyong mga salita, salamat sa mga pagtuturo, pagtutuwid, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Oh, glory to God, glory to Jesus. Hallelujah. Tayo po'y manalangin, O Diyos, ngayong gabi. Ang salita mong aming napakinggan, ipinayag mo ngayong gabi sa aming mga puso. Silyuhan mo ito, Diyos. Huwag namin makalimutan ito, Panginoon, ngayong gabi. Ako po'y dumadalangin, O Diyos, sa mga patirang ito ngayong gabi. Na narito ngayon, O Diyos, ang aking dalangin. Maranasan nila ang kabutihan mo, ang katapatan mo, Panginoon, O God. Maging ang mga nasa malalayang lugar, mga sumusubaybay ngayon, Panginoon. Kilusin mo, tipuin din ang kanilang puso, kahalagahan ng pagsunod sa iyo, Panginoon, na walang pagitan, O Diyos God. Lord, I pray na, O Diyos, patuloy mo pong ingatan ang bawat isa sa amin habang hinihintay po namin ang pagbabalik mo, Panginoon. Maraming salamat ngayong gabi sa aming pansamantalang pagkakaiwalay. Ingatan mo po ang mga kapatiran. Binibless ko sila sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. God bless you po. Pagpalaan kayo ng Panginoon Diyos.